Hello guys, again, this is your show, Galiana TV Show. Magulat ako ngayon, di ba? Narinig niyo na ba yung bagong balita ngayon? Di ba? Si Pura Luca Vega. Ano nasabi ko sa'yo, girl? Di ba? Alam mo, doon pa lang hindi ko na alam kung bakit hindi na kita ma-realize na ikaw ay bibigyan ng pagkakataon. Imagine mo may 3 ka pang pending na kaso sinampa ng iba't ibang local unit, 'di ba? So ngayon, nag-appear lang sa iyo ngayon ay itong kaso mo sa Manila, no? Manila, ibig sabihin ito yung kinaso sa kanya ng mga ihos Nazareno, 'di ba? Una sa lahat, nabastusan kami, 'di ba? Kami po yung mga deboto ng Nazareno, no? So for this time, gusto ko ipanood sa inyo ang video na ito, no? Dahil natutuwa ako, no? Sa kabilang banda na hindi ko ma-realize, no, na ikaw ay isang badidang na imbisan mo nananahimik ka na lang sana, 'di ba? Nananahimik ka na hindi ka na sana lumulutang at nambabastos ng mga relihiyon kagaya natin. Ewan ko kung Katoliko ka, pero sa kabilang banda sigurado ako demonyo ka. No, demonyo ka. Yun lang naman masabi ko. Panoorin natin to guys, no? Na aking pinanood kanina, and parinig ko lang sa inyo, no? Try natin. Teka, baka mamaya may patalastas to, try natin. Meron. And habang inaantay natin yung patalastas na to, gusto ko po sana, no, makita nyo ng maayos, di ba? Ito na po ang balita para kay Bakla, no? Bakla, ano na? This year na, sinasabi ko sa iyo bago matapos ang taon na to. Ito na yung sinasabi ko sa iyo bago matapos ang taon na to. Anyway, play na natin to. Lakasan ko muna para marinig nyo, di ba? Malinis na malinis ang boses ng ating teka lang, hindi siya yan, naglolo ko na naman tong ating Okay, play natin guys. Pura Luca Vega na arestuin siya kanina. Unfair daw ito dahil wala siyang natanggap daw nasa PINA. Nasa frontline balitang yan si Elaine Pulhecio. Dito na sa kulungan sa Manila Police District, naabutan ng News 5 ang drug artist na si Pura Luca Vega. Ito ay matapos siyang arestuhin ng mga pulis sa kanyang tirahan kaninang hapon. Sa bisaya ng inilabas na arrest warrant ng Manila Regional Trial Court Branch 36. Yan ay para sa kasong immoral doctrines, obscene publications, exhibitions, and indecent shows na nag-ugat mula sa kanyang viral performance ng dasal na ama namin habang suot ang kanyang drag outfit. Kwento ni Pura Luca Vega na may totoong pangalan na Amadeus Fernando Pagente. Nagulat siya sa paghahain ng arrest warrant sa kanya. It's unfair. Yeah, but we've been, handed a warrant of arrest, so I'll be like, okay, sige. Iwanan na yung labas. So it's kind of like a bit of a surprise. Sa 4 kasi na magkakahiwalay na reklamo na inihablan ng piskalya laban sa kanya, wala raw siyang natanggap na subpoena para sa kaso sa Manila. Ang ibang 3 reklamo ay nakahabla sa Quezon City. I've been trying to deal with all of the cases that were charged against me, and so far I did face all of the charges. Went to the courts for the 3 cases that were filed to me in QC. Here in Manila, yung sa case na na-file sa akin, I did not receive the subpoena. So immediately after knowing that the case was ongoing, sinubukan pa raw ng kanyang kampo na pabuksan muli sa prosecutor's office ang kaso sa Manila. Tila naging mabilisan daw ang mga nangyari. He tried to submit yung motion to reopen the case. Talagang ganon. Ganon ang internet natin. Anong gagawin natin? And to submit the counter affidavit. So it was kind of a shock now to be handed the warrant of arrest, because I feel like it was a bit quick. Pero sabi ng Manila Police District, Ilalabas niya na lang yung kanyang side pagdating na ng hearing dito na sa RTC Branch 36.
72,000 pesos ang inirekomendang piyansa para pansamantalang makalaya si Pura Luca Vega. Nagtutulong-tulong na raw ang ibang miyembro ng LGBTQIA community para mabuo ang halagang ito. Muli namang nanindigan si Pura Luca Vega na art expression lang ang kanyang Ama Namin performance. The reception was a little blown out of proportion because I stand by what I said that when you're doing drag kasi it's a form of storytelling. So it's really just telling a story wherein I envision Jesus being one with the queer people. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio. Talagang ganun bakla. Di ba? Wala tayong magagawa. One down. May 3 ka pa sa QC. So, alam mo, dapat aral to talaga sa'yo, no? Nung nangyari to, entitled ka bakla, no? Sa totoo lang, entitled ka. Ang feeling mo kasi, bida-bida ka, no? Kung yung session na yon, sa inyo lang nangyari, at wala kayong planong ilabas sa social media, good tayo doon. Kung sa iyo, pansarili lang, kasi kabaklaan nyo naman yan, di ba? Ito yung lagi kong nilalagay sa isip ko, no? Imagine mo yung mga pinapanood natin sa mga clown, di ba? Ila Alan Kay, di ba? Usually parang kulob lang yun para sa kanila lang, di ba? Wala kang makikitang ganon, unless kung lumabas na, di ba? Pag lumabas na sa mga comedy bar, di ba? Yung sa'yo kasi, nais nyo talaga mag-viral. O ito yung nag-viral. Okay, pinagbigyan tayo, nag-viral ka. Ano nangyari sa'yo ngayon? One down ka na. May 3 kaso ka pang nakabinbin sa QC, di ba? Ikaw ang tinaningan ko, NC Vice Ganda next year, first quarter next year, bagsak na yung kanyang career. Titingnan ko, nakikiramdam lang ako. Sisiguraduhin ko yan, no? Sabi ko sa inyo, kung hindi kayo mawala sa mundong ibabaw ng Pilipinas, sisiguraduhin ko mawala kayo basta-basta, ang ganun-ganun lang. No? Alam nyo, masamang ihimplo kayo eh. Ang mga bakla, okay, makinig kayo, ang mga bakla, pang barangay lang. Nakikita nyo yung sa TVJ, EAT. Oh, nakita nyo doon. Oh. Di ba nung ginagawa ng mga bakla? Di ba? Pinagtatawanan. Yes. Pero, for enjoyment lang. Di ba? For enjoyment lang. Pero, yung sasabihin mo, nagagamitin mo yung salita ng Diyos. Mali tayo doon. Bakla na yon, baklang galawan na yon, demonyo na yon. No? Kaya nga sabi ko nga sa inyo meron ng isimbahan ditong parte ng Visayas. Ipinapa-shutdown yung palabas ng Showtime. Nakita nyo na shutdown na, 12 days ha? Shutdown na siya. Alalay lang, dahan-dahan lang, in process. In process, ang pagkawala ni Baklang Vice Ganda, yung pinaka-reyna nyo, yan ang reyna Sumunod si Brian Boy, yung mayabang na nasa ibang bansa. Baka nga magnanakaw din yun, hindi natin alam, di ba? Alam nyo, bilang pagiging bakla, gamitin nyo sa tama. Ano ibig sabihin? Gamitin nyo, ilagay nyo sa lugar. Huwag nyo hayaan na kayo'y lapastanganin. Kung gusto nyo umarangkada, go ahead. Umarangkada kayo. Hindi natin pakakawalan yung arangkada nyo. Lumipad kayo, manlalaki kayo, mag-ano kayo, sarili nyo, go. Pero yung ipakita mo sa social media, hindi tama yung bakla. Never. Bad yun. Wrong move. Ika nga ng flip-top. Well, by the way, this is your Guardiana TV. So, nakita niya naman, kagigising ko lang. Ako'y medyo ano tawag dito? Ako'y nagambala ng aking pagkakagising sa balita na to. Well, sa akin, napakasaya ko dahil nadinig ako ng Diyos Ama na aming pinaglilingkuran
mga tunay na Katoliko, no? Wala akong perfecto, pero for this time, ayusin naman natin lahat, di ba? Ilugar natin, kung bakla ka, lugar mo yung sarili mo sa mga kabaklaan nyo. And kung Katoliko ka, ihiwalay mo yan. Sagrado yan. Ang dami naman na against sa'yo di ba? Nakita mo naman yung mga LGBTQ+, o asan na yung 72,000? Di ba? Minilikom, asan yung kinita mo doon? O, di ba? Pinanlalaki mo, girl. O, anyway, hanggang doon lamang. Again, papasok lang yung Guardiana TV. Maya-maya, mag-updatean tayo. And again, this is your show. Guardiana TV show. Peace out. Bye-bye, guys. Ingat kayo.